Magandang gabi sa inyong lahat. Ang unang kwento na aking ibabahagi ay tungkol sa madilim na sikreto ng nakaraan, ngunit pinakamainit at pinakakapanapanabik na pangyayari sa yugto ng buhay ni Archie. Kuya Juan, tawagin niyo lamang po akong Archie. 30 anyos na po ako ngayon. Isang nurse dito sa Manila, ngunit lumaki po ako sa probinsya. Bata pa lamang po ako ay namulat na ako sa kahirapan. Ang lolo at lola ko po ang nag-aruga sa akin habang ang aking mga magulang ay nasa malayong bayan upang maghanap buhay. As usual, ang palaruan po namin ng aking mga kalaro ay sa ilog, palayan, bundok, irigasyon at iba pa. Malayong malayo sa henerasyon ngayon na punong-puno na ng iba't ibang gadgets at teknolohiya. Alam ko pong may taglay po akong talino at talento sa murang edad pa lamang. Higit sa lahat, medyo nakaaangat po ang aking itsura kumpara sa aking mga kaedaran at mga kalaro. Kinagigiliwan po ako ng mga tao dahil sa cute na cute kong pisngi at mabilog na mga mata. Lagi po kasi akong dinadala ni Lolo sa plaza sa tuwing namimili siya ng mga abasto para sa mga tauhan niya sa pagsasaka. Samantalang si Lola naman, sinasama niya ako sa barangay sa tuwing may mga meeting sila ng mga senior citizens. Doon ay natuto akong maging bibo, lalo na pag pinapatugtog na nila ang dayang-dayang. Maaga po akong namulat sa mundo ng laman. Mahirap man pong paniwalaan, ngunit sa pagkakatanda ko, 4 o 5 taon pa lamang po ako, ay nilalaro ko na ang aking junior. Paano kasi? Nahihibang ako sa pagtitig sa mga kalendaryong nakasabit sa dingding ng bahay noon. Mga babaeng sexy na halos hubot-hubad. Nariyan pa ang iba't ibang makamundong magazines ng aking mga tito sa kanilang higaan. Opo, pinubuklat ko po ang mga iyon sa tuwing wala po sila sa bahay. Tumatayo po ang aking junior habang tinititigan ang bawat pahina at minsan pa nga hinahalikan ko ang mga ito. Hindi pa po ako marunong magpalabas noon, ngunit alam ko sa sarili ko na nag-iinit at may kakaibang sayang dulot ang paghawak at paglalaro ko sa junior ko, na hindi naibibigay ng pakikipaglaro ko at pakikipagtakbuhan sa aking mga kalaro. Tandang-tanda ko pa noon na lagi akong may dantay na unan at yun ang nakapagpapatulog sa akin habang nag-i-imagine. Makailang beses ko ring sinisilip ang aking mga tito sa tuwing may mga chicks sila na dinadala sa kanilang kwarto. Minsan, nakapatong, nakatayo, nakatuwad, ngunit madalas, nakakumot. Mga ala-ala na nagpalawak sa aking kuryosidad sa aking murang edad. Ngunit sa paningin ng lahat, isa lamang akong inosente at masayahing bata. Kuya Juan, nung 6 na taong gulang ako, madalas na nakakasama ko sa gala sila Rosa, Loisa, Tonyo, Edwin at Kuya Onad. Madalas akong babad sa araw at di magkandamayaw sa paglangoy sa irigasyon. Lagi pa nga akong napapalo sa puwet dahil nagagalit si Lolo sapagkat nagmumukha na akong negro sa itim ng aking balat. Nabubulyawan din ako ni Lola dahil lagi na lang basa at marumi ang mga damit ko pagka-uwi ng bahay. Kung kaya, simula noon, hinuhubad ko na ang aking mga saplot upang hindi ako mapagalitan. Ganun na ang naging siste ko.
at madalas dala ng init sa katawan. Di maiwasan na nagagalaw o nasasagi ng aking mga kalaro si Junjun. Niloloko na rin nila ako na manyak daw ako dahil sa di normal na laki ng ari ko kumpara sa mga kalaro ko. Ewan, pero advance ko ata kasing nilaro si Junjun at labas na rin ang malaking ulo nito. Sa paglipas ng taon ay nagbinata na ako. Mabilis na nagbago ang pisikal kong anyo. Naging mabuhok ang aking kilikili at sa paligid ni Junjun. Naging matipuno rin ang aking pangangatawan. Lumalim ang aking boses at higit sa lahat, humaba pa at kumapal si Junjun. Ngunit gaya ng dati, madalas ko pa rin nilalaro si Junjun. Lalo na sa gabi o di kaya ay pag nabuburyong ako, nagamit ang mga maruruming damit ko bilang pamunas. Bagamat 14 anyos na ako at nag-aaral na sa sekundarya, madalas pa rin akong naliligo at nagbababad sa irigasyon. Ang pagkakaiba nga lang, yung dating hanggang leeg na tubig ay halos hanggang baywang ko na lamang. At gaya ng dati, hubot-hubad pa rin akong nagtatampisaw. Isang araw, kalagitnaan ng tanghalian, pumunta ako sa irigasyon upang magbabad at maibsan ang init ng araw. Nang nadatnan ko si Loisa na nakababad din, suot ang puting short at kamiseta. Naghubad ako, ngunit bahagyang tinakpan ko si Junjun dahil nahihiya ako at ayaw kong makantsawan ni Loisa. Basta, medyo awkward po kasi yung feelings ko that time. Ba't mo tinatakpan yung armas mo? Tanong ni Loisa. Baka kasi magalit eh. Sambit ko naman, na may halong konting tawa. Kahit sa loob-loob ko'y nahihiya ako dahil kaming dalawa lang ang naroon. Bali mas matanda po kasi sa akin ng 3 taon si Loisa. Ayaw niya lang nang tinatawag ko siyang ate. Sus, nahiya ka hata sa akin eh. Halika nga dito, sabi ni Loisa. Bali nasa kabilang gilid kasi siya noon ng irigasyon. Sumisid naman ako patungo sa kanya. Nagulat na lang ako nang pag-ahon ko'y tinanong niya ako. May experience ka na ba? Hindi ako nakahimik ng bagya dahil nakatitig at seryoso ang mukha ni Loisa. Meron na, syempre. Sagot ko naman nang may halong pag-aalinlangan. Pero sa totoo lang, wala pa. Kahit kasi may mga naging girlfriends na ako noon, simula 11 years old ako, ay hanggang kiss sa cheeks at holding hands lang naman ang kaya ko. Dahil natatakot ako. Higit sa lahat, may respeto ako sa mga babae. Nakahawak ka na ba ng ngonay? Tanong ulit ni Loisa at mabilis niyang hinablot ang kaliwa kong kamay papunta sa kanyang dibdib. Gulat na gulat ang mukha ko na tila ba ang init-init ko. Sabi ko na nga ba, wala ka pang experience eh. Ika ni Loisa. Hindi ako makaimik. Alam kong nagsisinungaling ako at alam ko sa sarili ko na gustong-gusto ko ang kanyang ginagawa. Marahang hinawakan ni Loisa ang kanan kong kamay, sabay sabing, ito naman dapat sa diamante. Muli ay napatitig ako sa kanya na tila ba pinagpapawisan ang buo kong pagkatao. Heaven, bulong ko sa sarili ko dahil sa wakas, ito na ang labis kong kinasasabikan. Kasunod nito ang sobrang pagkabog ng aking dibdib. Ano? Tititigan mo na lamang ba ako, Archie? Tanong ni Loisa. Alam kong gustong may mangyari sa amin ni Loisa, kung kaya't hinagkan ko siya sa labi at tuluyang ipinasok ang aking mga kamay sa kanyang kamiseta at shorts. Ganun pala ang pakiramdam, Kuya Juan.
Akala ko hindi ko alam ang gagawin. Ngunit kapag naroon ka na pala sa mismong sitwasyon, ay madadala ka at mapupukaw ang iyong isip at emosyon. Patuloy kong hinagkan si Loisa. Sa labi, sa leeg, pababa sa dibdib, habang pinasok ko sa kanyang kuweba ang dalawa kong daliri. Dinig na dinig ko ang mahihinang halinghing ni Loisa. Doon ay napagtanto ko na pulang-pula na ang kanyang pisngi habang siya'y nakapikit. Noon ko rin nasilayan ang galit na galit kong Junjun. Matigas at maugat habang nilalaro ito ni Loisa. Maya-maya ay tumalikod si Loisa. Ibinaba ang kanyang salawal at hinay-hinay na ipinasok si Junjun sa kanyang kuweba. Humawak ako sa kanyang baywang at unti-unti ko siyang binayo, gaya ng mga nakikita ko sa magazines. Masikip, madulas, at para bang nilalamon si Junjun na pinipiga ng kuweba ni Loisa. Wala akong ibang nararamdaman sa oras na iyon, kundi ang sarap. Sarap na alam kong sa susunod na mga minuto ay masasaid. Nais kong hindi na matapos pa ang ganoong pakiramdam. Ngunit makalipas ang 2 o 3 minuto ng aking pagbabayo kay Loisa, ay bigla siyang nanghina at nanginig. Hudyat yon ng kanyang pag-abot sa sukdulang ruro. Maya-maya ay sumunod na rin ako na may halong gigil habang nakatingala sa langit. Mahina akong umungol at hinagkan ang likod ng leeg ni Loisa. Doon ko napagtanto na ang kinis pala ni Loisa at kakaiba ang taglay nitong ganda. Mukha ng dalagang hindi mestisa, ngunit malakas ang alindog niya. Pagkatapos ng bakbakan, bumalik na ang aking ulirat. Samantalang nakatitig pa rin sa akin si Loisa. Sabay sabing, "Lagyan mo nga ako ng chikinini dito sa leeg." "Ha? Ano yun?" tanong ko. At hinagkan niya ang aking leeg na para bang hinihigop ang aking balat. Ganyan ang gawin mo sa akin." Ginawa ko naman. "Supsupin mo pa," sabi ni Loisa. Sabay halinghing niya. Nalagyan ko siya, di lang ng 1, kundi 3. Sa oras na yon ay nagbihis na ako at walang imik. "Sa atin lang to ha," sambit ni Loisa habang nakangisi. Sige," sabi ko naman at ako'y nagpaalam na.